So, hi guys. By the way, remind ko lang na medyo mahaba yung video na to, pero I make sure na may matututunan kayo. So, wag lang kayo. Hi guys, by the way, I'm Jane, 14 years corporate accountant dito sa Pilipinas bago ko nag-transition sa pagiging US bookkeeper for more than 2 years na ngayon. So, saan nga ba ako nag-start? Actually, kagaya nyo, nag-start lang din ako sa paghahanap at pag-aaral ng bookkeeping dito sa TikTok and sa YT. Ang dami talagang materials na makukuha natin dito. Basta masipag lang tayong maghanap. And ang dami ko kasing nababasa sa comment section na gustong matuto rin ng pagiging bookkeeping. So, dahil dito nga ako natuto, gusto ko rin mag-share ng knowledge or experience na ito talaga yung nakatulong sa akin para mag-transition ako sa pagiging US bookkeeper. Sabi ko nga is, hindi ako nag-enroll ng any course. Ang meron lang ako is yung experience na natutunan ko sa mga previous work ko. So, dahil dyan, gusto kong i-share ano nga ba yung mga learnings or experience na natutunan ko sa previous work ko na nag-work sa akin na hanggang ngayon is yun pa din ang ginagamit ko. So first is umpisahan ko siya sa documentation. So paano nga ba ako nagsisave ng mga documents or files na nanggagaling sa ating mga supplier, customer, sa mga client, then sa mga other teams na sinisend sa atin. Kasi alam naman natin na ang pagre-recording, ang pagka-categorize ay nanggagaling sa documents. Kasi hindi tayo pwedeng mag-categorize, hindi tayo pwedeng mag-record ng mga transaction without any supporting document. At the same time, yung mga supporting documents din na to is isa sa mga kailangan once na magko-close tayo ng libro, during audit, or kahit pag magbe-verify tayo ng mga transaction, di ba? So, para mas mapadali natin yung trabaho natin is isa talaga sa ating mga bookkeeper na kailangan is ang pag-organize. So, ngayon, ituturo ko paano ko nga ba sinisave, kinikip ang mga important na supporting document. Kung yung client nyo is merong more than one entity or company, make sure na isisave nyo yung document sa correct company or entity. Then sa pag-save ng document, ginagawa ko siya per year para mas madali ko siyang ma-organize. So for loob ng year na yun, mayroon akong mga folder ako. Vendor, general ledger, and others. Sa customer, doon nakasave lahat yung mga documents na ini-issue natin sa ating mga customer. Make sure na bawat customer is may sariling folder. Then sa loob ng customer, doon ko sinisave ang mga invoices na in-issue sa kanila. And yung file name ko is ito yung format. Date ng invoice, invoice number, and then customer name. Same sa customer, sa vendor is ganun din. Naka-folder din ako per vendor name. Then sa loob ng vendor name, nandun din yung file. Then naka-file name din siya ng date, invoice number, and yung company. Then yung mga proof of payment, dun ko lang din pala sinisave. Same file name, pero sa last part is nakalagay is payment. So ganun ako mag-save at mag-organize ng mga documents. And also, ang gamit ko pala is sa mga client is si Google Drive. Para if ever manghingi sila ng copy ng mga file or mga report, magbibigay lang ako ng access sa folder na kailangan nila. And additional tip pala na nag-work sa akin is, alam naman natin na halos system na ngayon, nagme-maintain pa rin ako ng monitoring sa Excel file. So, for example, naka-receive ako ng mga invoice sa email. Ang una kong ginagawa is nilalag ko siya dito sa accounts payable report ko na monitor. Nilalagay ko yung invoice date, due date, invoice number, and yung company. And yung isang importante is yung due date kasi diyan ko na monitor kung ano pa ba yung billing na hindi pa bayad at kailangan ng bayaran. At nakakatulong din to para sa cash flow ni client. Kagaya ng client ko, sa isang company, marami siyang store. So I make sure na yung utilities ng store is naka-account sa correct na store. Kaya dun sa company makikita nyo, meron dyang mga RRR-Gulf-Boca, yan yung mga store name. Then meron din akong column na nakalagay is QB status para alam ko kung ano na ba yung na-record ko sa QuickBooks or hindi pa.
Ang una ko kasing ginagawa is once na nag-check ako ng email, lahat ng nare-receive ko sa email is nire-record ko directly dito sa monitoring, then tsaka ko siya isi-save sa file. So every time na magre-record ako papuntang QuickBooks, ang tinitignan ko na lang is itong monitoring ko para mas mapabilis yung pag-record ko sa QuickBooks. Kaya lang make sure na tama yung details na ilalag nyo dito sa monitoring. Then nakalagay din dyan yung invoice amount, balance, payment date, account use, paid amount. Sa balance naman, dun ko ma-check kung ano pa ba yung mga billing or invoice na hindi pa nababayaran. Then sa due date is dun ko rin makikita kung kailangan ko na ba siyang bayaran o hindi. Etong monitoring na to talaga is isa sa naging helpful sa akin. Kaya kahit hindi siya kailangan ni client is ginawa ko siya. At masasabi ko na ngayon, ito yung isang dahilan kung bakit yung mga client ko is nag-i-stay din sa akin. Alam nyo kasi, di ba kagaya natin is marami ding kakompetensya sa bookkeeping. Kailangan is maging advance ka sa pag-iisip. Kailangan is alam mo yung mga bagay na kailangan ni client kahit hindi nila hinihingi. Kailangan is may naka-ready ka. So, dahil dyan, malalaman nila na parang mapipil mo na parang importante ka sa company. Parang ang gusto ko kasi is nakadepende sila sa akin. Ito yung isa sa mga bagay na hindi siya kailangan pero alam mo na kapag tumagal is kakailanganin mo talaga siya. So sa lahat ng umabot dito, gusto ko lang din magpasalamat dahil tinapos niyo yung ginawa kong video, and gusto ko rin i-remind ang lahat na yung page ko is hindi lang naka-focus sa pagtuturo ng bookkeeping or accounting, kundi sa buhay ko. Kasi for working dito sa Pilipinas ng almost 14 years, masasabi ko na yung buhay ko is umikot lang talaga sa pagtatrabaho. And ngayon, kaya ako nag-transition is gusto ko talaga magkaroon ako ng work-life balance. So, makikita niyo dyan sa page ko, meron ako mga weight loss journey ko, then yung pagluluto, and sometimes nag-share din ako ng mga tips or mga budgeting tips, mga gamit ko na alam ko nakakatulong sa akin. So, gusto ko rin makatulong sa iba. So, thank you so much.